gitna ng panawagan ng mayorya na ibalik na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay muling iginiit ng isang dating palace official na posibleng may iba pang paraan para maibalik na sa bansa ang dating Pangulo. Kung ano ito, alamin sa report ni Carlo de la Peña. Sabi ko nga po sa inyo, walang kapangyarihan ng ICC. Pag gusto ng gobyernong ibalik si Duterte, maibabalik yan. Sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na posible raw maibalik ng bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang iligal na pagkadetine sa International Criminal Court o ICC. Ito ay matapos niyang maikumpara ang nangyari sa ginawa ng Italian government sa ICC matapos makitaan ng irregularidad ang pag-aresto sa isang Libyan general dahil sa umano'y kaso nitong murder, torture and rape sa mga detainees sa Libya. Kaya ang ginawa nila, the Italian government demanded the return sa ICC. Sabi nila, mali yung proseso ng pagdala namin sa inyo. Irregular yung pag-aaresto. Hindi nasunod. Kaya kukunin namin dyan. So anong ginawa nila? Nagpunta sila ron, dalang Italian plane. So gobyerno, kinuha nila, walang magawa ICC. Sabi nila, ang ICC, sabi niya, hindi siya langit. Kami, Italian government, may sarili kaming soberentiya. Kami ang masusunod. Dahil sinuko namin ng mali, kukunin namin. O, ibinalik sa kanila. Ang tanging nakikita lang na dahilan ng dating palace official kung bakit hindi pa kayang maibalik ang dating Pangulo sa bansa ay politika. Kung ayaw, may dahilan. Politika. Ayaw mong pabalikin yan dahil gusto mong manatili sa kapangyarihan. Yun lang yun. Samantala pagdating naman sa posibilidad na mabibigyan ng temporary release si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay tiwala si Panelo sa Korte Suprema na may magagawa ito sa pagpapauwi sa dating Pangulo. Tiwala ako sa kanila na ang remedyo ng petition for writ of habeas corpus ay meron silang jurisdiction, hindi mo academic, at maaari silang gumawa ng paraan upang utusan, compel ang gobyernong gumawa ng paglabag sa batas na ituwid nila ang kanilang pagkakamali o magitan ng pagsuha muli kay Presidente Duterte dito ibalik sa Pilipinas. At may tiwala din po ako dyan sa hukuman na yan kung sila ay matapat sa kanilang mga sinumpahan na yung Rome Statute na nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na lumitis sa isang dayuhan, ay susundin nila yung remedyo ng interim release na pag merong nilabag ang karapatan. Kumpleto na ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa mga reklamong crimes against humanity na isinampa laban sa kanya ng International Criminal Court. Ito mismo ang kinumpirma ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Duterte sa isang media interview sa The Hague, Netherlands. Hindi naman isinapubliko ni Kaufman ang mga pangalan ng mga abogadong kasama niya sa depensa. Ngunit inaasahan niyang maglalabas ng isang court record ang ICC na magpapakita ng mga bumubuo sa defense team. Kinumpirma rin ni Kaufman na walang Pilipinong abogado sa core team. I'm working with Filipino lawyers, but in the core team here in The Hague there is not a Filipino lawyer. That doesn't mean that we don't have Filipino lawyers helping us. There are many Filipino lawyers who want to help and are helping out of the goodness of their hearts many talented Filipino lawyers. Samantala, kaugnay ng interim release ni dating Pangulong Duterte, nakatakdang magsumite ng request ang kanyang defense team. Mga kapartner, alamin natin ang pinakabagong update sa pangangampanya ng mga tumatakbong senador ngayong nalalapit na eleksyon. Narito si Carlo de la Peña para sa buong detalye. Taon na lang bago ang inaabangang halalan sa Mayo 12, kaya't ang mas pinaiigting na mga kandidato ang kanilang pangangampanya. Walang tigil ang kanilang pag-iikot mula sa malalayong baryo hanggang sa mataong lungsod. Sinisikap nilang maabot ang bawat Pilipino upang iparating ang kanilang mga plataporma at adhikain. Sa bawat kaway, pakikipagkamay at pagharap sa taong bayan, hangad nila makuha ang tiwala at suporta ng publiko. Lahat ng estratehiya ginagamit mula sa matinding door-to-door campaigns hanggang sa malalaking rally upang tiyakin na sila ang pipiliin sa darating na halalan. Narito ang pinakabagong kaganapan sa patuloy na pag-iikot ng mga kandidato sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin sa Oriental Mindoro kung saan nag-ikot si Senator Ronald Bato de la Rosa.
Sa Silang Cavite naman nangampanya si Rodante Marcoleta. Nasa Cavite City naman nag-ikot si Marval Buena. Nangampanya naman sa Tondo, Maynila si Ariel Querubin. Sa Sison, Pangasinan naman nangampanya si Camille Villar. Nakiisa naman si Francis Tolentino sa pagdiriwang ng Barangay Health Worker Day sa Cebu City. Tinalakay naman ni Atty. Raul Lambino ang ilang mga issue gaya ng OFW's online voting, kalusugan ng Pangulo, Senate hearing, China invasion of Taiwan at USA trade war on tariffs. Dumalo naman si Senator Bongo sa ginanap na National Transport Group Gathering na idinaos sa Corinthian Gardens Clubhouse sa Quezon City sa paanyaya ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson nitong Huwebes ng gabi. Sa Tondo, Maynila naman nag-motorcade nitong Huwebes si Ramon Bong Revilla Jr. Nakadaupang palad naman ni Kiko Pangilinan ang mga kababayan nating mangingisda sa Taal, Batangas. Habang ibinahagi ni Norberto Gonzales ang panayam sa kanya ng isang istasyon kung saan kabilang sa natalakay ang issue ng food security ng Pilipinas. At yan ang pinakahuling update sa nagpapatuloy na campaign period para sa darating na halalan sa Mayo. Patuloy nating bantayan ang bawat galaw, plataporma at paninindigan ng mga kandidato para mas maging matalino at mapanuri tayo sa pagpili ng ating susunod na mga senador. Sa kanyang pagbisita sa Davao City, maliban sa pagpapakilala ng BG, Bisayag Youth Party List, ay inilunsad din niyo ang petisyong to defend the Constitution, sovereignty, and freedom na layong mangalap ng suporta upang maipabalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye mula kay Jean Domingo. Bumisita kamakailan si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman at ngayon ay BG o Bisayag Youth Party List first nominee Greco Bellica sa Davao City. Na hindi na naniniwala sa ICC. At dito inihayag niya na sumulat siya sa leader ng mga bansa tulad nila President Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping at Prime Minister Benjamin Netanyahu. At hinimok ang mga ito na mag-intervene para sa pagpapabalik sa bansa ni dating Pangulong Duterte. Anya maliban sa panawagan para kay PRRD, idiniin din ito ang layong maiwasan na mangyari sa kanila ang ginawa sa dating Pangulo kapag matapos na ang kanilang termino. Kaya po, sumulat po ako sa 4 na presidente na hindi rin naniniwala sa ICC. Mga hindi po ito member, si President Trump, si President Xi Jinping, si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel, si President Putin. Lahat po ito ay mga malalaki at malalakas na bayan na hindi na naniniwala sa ICC. Kaya sinabi ko po sa kanila, kaibigan nyo, ito ang ginawa, ito nangyari sa kanila, noong March 11, dinampot siya na ICC illegally. Hinihingi ko po na sila yung mag-intervene sa kaso ni Pangulong Duterte at bigyan ng katarungan. Dahil sabi ko, if you don't do this has set a very bad precedent even for all independent states like you. Na pagtapos nyo pala sa inyong termino, pwede pala sa inyong gawin ito ng ICC pag yung kalaban nyo nag-cooperate sa kanila. March 27, 2025, nang ipadala ang kanyang liham sa embahada para sa mga world leaders. They can give policy statements and say na hindi nila sinasang-ayunan ang illegal na pagkaka-aresto at pag-acquire ng jurisdiction ng ICC sa Pangulo because it has a working state. Therefore, they should demand and they can demand for the repatriation of the President. Otherwise, ICC can suffer consequences coming from these states. They can also sanction the Philippine government economically. Sinusubaybayan na po. Samantala, maliban dito, hinihikayat din ng grupo ang partisipasyon ng bawat Pilipino para sa petisyong to defend the Constitution, sovereignty, and freedom upang mapabalik si Pangulong Duterte sa bansa sa pamamagitan ng pag-participate online sa kanilang social media page. I'd like to announce dito sa Davao at sa ating mga kabayan buong mundo na naglungsad po kami ng online signature campaign to this same effect na
tayo magsama-sama na parating sa ICC at sa mga presidenteng ito at sa gobyerno natin na gusto natin ng katarungan at ibalik ang Pangulong Duterte dito at gusto natin itigil itong nangyayari pang-aabuso dito. So, sana po ay tulungan ninyo yung online campaign po na yan dahil yan po ang ating ebidensya. Ito pong ating ginagawang ito ay magiging matibay na sandigan ng ICC at ng mundo para sa kanila pong gagawing desisyon. Therefore, we will have hope for justice not only for the President but for the Philippines.